dead load of 25 kilonewton per meter, excluding its own weight, and uniform live load of 15 kilonewton meter. Okay, so I think ang gagawin muna natin is to lay down muna natin yung mga data. And yung sa may E kasi, magkakaroon muna tayo ng ng checking using modulus of fractures kung ano man yung doon no, yung critical moment para ma-conclude natin if ever na yung magiging solution natin to check the adequacy is yung using using cracking ba or yung uncrack dito sa may case sa may question ilang naman no. So for P no, pag initial state is equal to ulit. So kukunin ko na lang no, instead na i-try natin i-solve ulit at i-recall natin yung code. Try na lang natin i-recall if ever kung ano yung data na natapos natin nung huli. Okay, so for P1, bali initial state natin is 1173, no? 73.57 kilonewton. And for final state, PF, is 1173.57 times 1 minus 0.1.03, no? Which would be equal to 1138.36. 38.36 kilonewton. Okay, so ayan, so for our final state, nakuha na natin. And then ngayon, sa E kasi, nasa final state na tayo. Okay, so kunin muna natin yung kanyang weight under final state. So ano ba yung mga weight kapag final state? And so contain nyo ng total weight which is consists of weight coming from self-weight plus weight coming from dead load plus weight coming from live load. Okay, so for our total weight is equal to weight for our self-weight is equal to unit weight times yung area, cross-sectional area. So 23.54 times cross-sectional area which is equals to, based sa may dating data, ayan, meron pala tayo. No? So 165,225. Teka. Ayan pala ay mm, no? Millimeter raised to 2. So, ibig sabihin, 165,225 times 1/1000 squared, no? Which is equal to
times 23.54. So 3.89. I think, ibukod na lang pala natin 4-hour weight ng self-weight, no? Kasi hiwalay na computation pala to. So, ipagsasama na sana natin sila, no? So, 3.89 kilonewton per meter. Okay, so let's proceed na talaga sa mismong total weight natin, which is equals to 3.89 plus yung ating dead load. Kukunin natin yung dead load sa mismong dito, no? Instead na dito. Kasi specific question to, no? Okay? Unless hindi to binanggit, ang kukunin ninyo yung mismong nandito sa my question. Okay, so yung ating dead load is also uniform din. So, okay na ipag-plus natin yan dito. So, plus 25 plus 15, no? Okay. Which is equal to 43.89 kilonewton meter. Okay. So, try muna, check muna natin. Parang initial checking muna tayo, no, for check. Okay, check natin due to weight, no? Due to weight. Yung parang flexural stress niya coming from weight. Okay. So, check flexural stress due to weight, no? O kaya yung ating total weight. So, bakit ba natin chine-check? Well, check natin yan if ever na due to weight alone, no? Ayan na, due to weight, kung magkakaroon ba ng, ng cracking ng mismong concrete natin. Okay, so ang kaganda naman yan, meron na tayong mismong critical, critical moment. So MCR is equal to, coming from this previous data, no? So 526.31 kilonewton meter. Okay. Okay, let's check again. Due to weight alone. By the way, alone pala to, no? Pwede natin i-set as weight alone. So M coming from weight is equals to WL squared over 8. Kung saan ang W natin is for our total weight. So for our total weight, 43.89 times yung kanyang span na 10 meter. So 10 squared over 8, which is equal to 548.625 po. ay alin? 548.625 po, sir. 548.625. So, okay. So, teka na. 548.625. So, kilonewton meter. Okay. Kung ito yung critical din, coming from weight alone, so ibig sabihin, nagkaroon na ng, technically, no, through kung ano man yung maximum or yung critical moment, technically,
nagkakaroon niya ng cracking. Pero meron kasing three categories tayo, no? Pagdating sa may state ng ating concrete. Meron tayong initial, di ba? So meron tayong initial, meron tayong transition or crack, and then meron tayong crack. Okay? So initial, meron tayong transition, tapos meron tayong crack. And then sinabi sa may NSCP na kapag ganito yung categories ng concrete mo, no? Teka, wait, ito. Bali, uncrack to, no? Uncrack, transition, at saka crack. Kapag uncrack siya or kaya transition, ang gagamitin yung, let's say for example, yung method, no? Pagdating sa mismong, okay. Yung pag sinosolve ninyo, yung types of section nyo dito, dapat naka-uncrack kayo. Uncrack section kayo dito, no? Yan. Ngayon, no, chine-check natin using this one. Ito, initial check to if ever. Kasi chine-check natin to through their weight. Kasi doon pa lang, malalaman natin agad kung magkakaroon ng crack. If ever na ma-reach itong si critical moment. Ngayon, lumagpas tayo no kay uncrack no, which is dapat hindi yan lalagpas dito kay critical moment. So it's either itong dalawang to no. So pwede nyo namang ayan. Kaso meron pang dalawa kasi, no? Yan, tama nga, no? Meron pang dalawa kasi lumagpas na tayo kay uncrack, no? Meron tayong transition at kay crack. Napaka-crucial to kasi unang-una sa lahat, kapag inassume mo na crack agad, no? Pwede magkamali kayo sa mismong final solution ninyo. At if ever na um, ganun din, if ever na-crack talaga tapos nasa transition ka, magkakamali ka din sa may solution mo. So, paano nga ba natin chine-check if ever na transition at saka crack? Tapos ang pinakatanong, okay. So, ang tanong kasi dito, bakit kailangan pa i-check na kung i-check kung transition or crack siya? Unang-una sa lahat kasi, despite na lagpas both transition at kay crack is lumagpas siya dito kay uncrack, no? Ang mangyayari kasi, yung section na gagamitin ninyo for computation or for analysis, magkaiba kasi si transition na kay crack. Kasi unang-una sa lahat, kay kay uncrack at saka kay transition, uncrack section yung gagamitin niyo. Meanwhile, kay crack, doon lang tayo magkakaroon ng crack section. Kaya napaka-crucial pa rin na malaman kung ano bang kung ano ba yung dapat ninyong gamitin as your section, kung si transition ba o kay crack. Ito yung ito yung pinaka dito, parang tips kung paano malalaman agad, no. So i-check niyo si critical moment, no. Si critical moment, crack critical. Si cracking moment pala is 526.31. So, sa ano natin, sa mismong flexural stress natin, no? Right flexural stress, no? Oh, yung sa bending, no? Bending pala. Ba't stress ang ginamit ko dito? Flexure lang pala. Kasi gamitin natin to as flexure. Check flexure. Kakamali ako sa term ko, no? So, check flexure. Yan. Yan. But, yeah, flexure lang, no? Hindi flexural stress. So, check flexure due to weight alone. So, meron tayo for cracking moment, 526.31 kilonewton meter. And then for yung actual talaga mismo natin is 548.625. And di ko napapansin niyo pagdating sa range, no, at I think mararamdaman niyo din to, no, na konti lang naman yung nilamang ni cracking moment kay yung mismong
flexure coming from weight, actual weight, no? Na given, which is 548.625. Kapag ganito lang naman yung range niyan, I think significantly small pa lang naman yung adjustment. So ibig sabihin, pwedeng mag-ano pa lang siya, no, nasa may transition tayo. Okay? So kapag transition, of course, yes. Sir, ask ko lang po, meron po bang specific number of difference po para ma-determine namin po siya as transition? I think ano, if ever around mga 100, no? Yun lang yung ano ko doon, 100. Kasi kadalasan naman ang moment diyan, eh, mga ganito lang naman, nagre-range siya naman sa mga 300, 400, 500. Yun yung mga normal na ano, no, normal na weight unless nag-a-analyze tayo ng mga sobrang laking structures. Pero pagdating na naman sa mismong ano, sa mismong theoretical sa undergrad, no, mga ganito lang yung range kadalasan. So, if ever na, let's say, umabot na ng, I think, 100 pataas na yan, no, ang difference, pwede na kayong dumiretso sa mismong crack, no? Crack section. Pero ang ano naman kasi diyan, no, ang problema lang naman kasi na malalaman niyo diyan, ma-encounter niyo sa pag ganito kapag mali kayo ng ano, no, mali kayo ng tinatawag na assumption, no, is kapag nandoon na kayo sa mismong ano, no, pag-check noong sa mismong table 424, if I remember correctly, no? Yes, table 424.5.2.1, magkakamali kayo doon, no, sa may ano lang na yon, sa may assumption nyo doon. So, ibig sabihin, kapag nagkamali kayo doon, doon magkakamali ka. Kapag nagkamali kayo dito sa may pagpili, kung ano, kung transition man siya or crack, ibig sabihin, magkakamali kayo doon sa mismong table 424.5.2.1. So, ibig sabihin, mali yung paggamit, kung mali yung assumption nyo dito. No? So, I think ano, ako lang naman, base lang naman din sa ano, no, pakiramdam ko rin naman yon, yung ranges. So, mas maganda i-try ninyo na magkamali kayo kunwari and then mapuntahan nyo man lang yung table 424.5.2.1 para maramdaman nyo rin kung ano yung mas magandang ranges para ano, no, para hindi kayo magkamali sa pagpili ng transition or crack. Pero pagdating naman talaga dito, obviously 'to, 'no, kasi ang ano lang naman, ang difference lang naman is around 20 lang naman, 'no. So, why not na i-try natin 'to, i-assume natin 'to as uncracked, okay? Yes. Ano Sir, 'yun? tanong lang po, paano po kapagka crack, sir? Ano 'yun, yung Yung crack, completed namin yung ano, sir, inertia ulit? yes, iba na yung section. Ganito 'yun, 'no. So, i-scroll, 'yan. So, sa maniwala kayo sa hindi, ano ba yung kinompute natin for moment of inertia, 'di ba? Full ano pa lang 'yan, full concrete section pa lang 'yan. Wala pa tayong sinasamang ano, ito, yung itong ayan, itong tendons natin. Part pa rin 'to ng ano, 'di ba? 'Di ba again, nagko-contribute to for compression. So ibig sabihin, yung strength ng kabuuan, lalo na sa may ano, sa may crack section, ibig sabihin concrete pa lang 'yun, eh. Ina-assume mo pa lang doon sa may crack section na kaya pa lang 'yun ng concrete alone. Alone, no? Yun. Kaya chine-check muna natin yung cracking moment. So ibig sabihin, itong 526.31 due to load, no, alone, ito lang yung kaya niya. So ibig sabihin, kung ano man yung kasya dito for dead load o live load, yun dapat yung ilimit mo para hindi magkaroon ng crack si concrete mo. So, huwag kayong mag-alala, no, sa may F, I think kung meron kayong libro nung kay ano, um, yung kay De Castro, I think alam niyo naman nito kung ano nangyari na dito, no? Sa ano, ito kasi medyo sumobra na yung ano, no? Sumobra na kasi dito yung dead load at saka live load. Kung napapansin niyo dito, 30 kilonewton na lang to. Tapos, 30, naging 30 kilonewton tapos 15 kilonewton pa rin yung uniform live load. I think, despite na nadagdagan lang naman ng 5 kilonewton kay dead load, I think napakalaking difference na yun, no?
At take note ha, yung transition is significantly small lang naman yan. No? Kasi pwede mo naman kasi pwede mo naman kasi i-categorize yung transition as crack na din. Kasi again, ito kasi yung nangyayari dyan. No? Okay, si concrete mo, nag-resist ng load. Sabihin natin, nagkaroon ng bending. Okay. So dumating sa punto na nagsisimula na siyang magkaroon ng crack. Pero ano no, pwede kapag ganun pa lang kakonti yung crack, yun yung parang darating na kung saan parang fatal na no. Yun yung sabihin natin konti pa lang at darating na sa punto na dadami yan no, na kung saan fatal. Yun yung pwede mo i-consider as crack. Pero yung parang pakonti-konti pa lang na crack, yun yung parang tinatawag na transition. Ibig sabihin, nagkaroon na ng initial crack, tapos nagta-transition na siya as fatal. Na yun yung tinatawag na crack section. At kung saan, tutulong na dapat si tendons natin. Okay, so malinaw? Okay, so ano naman, hopefully ma-solve natin yung sa may kabila. Tapusin muna natin to, no? Okay, so assume tayo as transition dito. Assume transition. So use crack pa rin tayo. At ang kaganda naman, sa crack section, meron na tayong data. Katulad nito. Ayan. So meron na tayong A sub T for 165,225 and I sub G is ito. Yan lang naman yung for crack section. Kasi gross ng concrete yung ginamit dito, no? Okay, so let's go with solve na tayo ng for top stress, no? Stress, no? FB. So solve tayo ng FB. Okay. Doon muna tayo sa my top. No? Top final state, no? Okay, so ilagay lang natin yung reference natin. This is for weight, no? Ito yung external load natin, EL. So ito ay negative, ito ay positive. And then for our tendons, ito ay negative, ito ay positive. So ito for tendons. Para hindi tayo malito sa mismong sign convention natin. So for FP is equal to negative. So ito ganito. So P over A, ito ay final state. Top, so positive for tendons. P, final state, E, C over IG, no? Minus M ng total. Coming from weight total, no? Yung M natin coming from weight total, C over I. Yan. So, equals to saan? So, 1138.36. 1138.36 kilonewton. Hindi ko na nalagyan ng sign, no? If ever. Mas maganda. I-times na natin to sa 1,000 over 1138.36 times 1,000 over A, which is equal to 165,225. Yan. Hindi ko nalalagyan ng sign, no? Tapos, 1138.36 again times, lagyan natin ulit ng 1,000 times 1,000. So, convert it into Newton times E. Okay, so 221.27.
mm times yung ating C. So, nasa top tayo. So, C, top tayo na 378.73. Yan. For I, 869, 869,365. 367 lang. 367, 557. Yes, ano yon? Sir, allowed naman po kami sir magdala po ng table po sir ng mga NSCP po, gano'n po sir sa exam. Madali lang naman yung ano na ngayon yung code. Kahit sa uluhin nyo na lang. Kailangan nyo pa ba? If okay lang sir. At saka ano pa lang naman tayo, hindi pa naman ako magpapa-exam ng ganito. Baka sa midterm na to or sa quiz. Ano lang pa naman tayo sa may sa may general principle lang naman tayo. Okay ba 'yon? Bale sir yung mga ano lang sir, basic concepts, C-line o kaya Oo. yung isa sa Yeah. okay. Load Thank you po. balancing, C-line at saka sa may ano. I think sinabi ko 'yun eh. Wala na sir yung mga ano sir, yung mga identification gano'n sir or solving na po bale lang. Solving lang tayo. Hindi ko pa alam Alright, kasi thank you kung po. ano bang mapagkakasya ko sa 1 hour and 30 minutes, no? Thank you po sir, thank you po. Sige, sige. So, the next 4-hour load, yung bending coming from load is yung 4-hour M is 548.63. 625. Ay ko na lang 63, no? Times 1,000 squared times yung C natin na 378.73 over 869,367,5575. Double check ko lang yan. Ayan. So, solve lang natin. So, lumabas sa akin is 19.82. So, negative 19.82. So, Newton per mm squared or megapascal. Yan. So, for our final state, for our top stress, yes, yung so gawin lang natin, kopyahin natin to.
So, ito ngayon ay bottom, no? By the way, itong C natin for bottom, ha? Kaso ngayon, baligtad na yung sign convention. Ito ay negative, ito ay positive. Ayan. So, rectang solve na lang ulit. By the way, ito ay compression, no? Dahil negative. So, next. Okay. May mali pa. Yung ating C, no? Limutan ko pala. For our C, kunin naman natin yung sa may bottom. 321.27. So, 321. May ano yun? Yung kanina? Hindi sir, hindi ko lang nabago yung yung scene ng bottom. Okay, sige. Okay na bago. So 4.08, no? 08. So positive, so tension. Yan. Okay, so for conclusion, kasi iano natin yan, hahanapan natin ng i-check natin yung mismong stress limit niya, no? If ever na-adequate talaga siya sa final state. So, for conclusion, 19.82 for F sub T. 19.82. 82. So, compression. And then for F sub B, so top bottom natin is 4.08 tension. O, ano nga ulit yung i-check natin? Kung tama ba na, ano siya, kung tama ba siya na, kung ito na, yun yung inaano ninyo, kung tama ba yung assumption ninyo na transition ba siya or crack. Kasi kapag nagkamali kayo dito, so ibig sabihin, mali yung assumption ninyo. By the way, saan nga ba kinukuha yon? Sa may part na kung saan nandun yung Tension. ating tension, no? Sa may F sub B natin na 4.08. So, ano nga ba ulit yung nasa code? 0.62 square root of sir, FC prime. 62 for transition, tama ba? 0.62 square root of FC prime. Yes Pag po sir. transition, Tapos less than. Yan po sir, transition po yan sir. Less than sir, yung sa lecture, yung sa tension sir. yes. Tapos sir. Di ba may range to? Yan po sir. Ano po yung FT po sunod sir.
tapos ano sir, less than or equal sa FC prime, square root of FC prime po. Ano, pakiulit-ulit? Ano po sir, less than po sir, less than po. Less than Opo. square root Tapos of less than lang sir, hindi po siya ano, less than or equal po. sa transition? Opo sir. Okay. Ganito, less than, no? Hindi po sir, bale po sir 0.62 square root of FC prime less than FT tapos less than or equal po sa square root of FC prime po. Less than or equal sa may f sub t, tapos less than din dapat sa mismong 1.0 Square root of FC po. square root of fc prime lang alone. Opo. O yan na Sir yon. baliktad sir yung isa po yung ano sir, yung less than or equal, yung isa po less than po. Napagbaliktad niyo po sir. Teka, nalilito kasi ako sa mga ganito eh. Tama ba? Ah, Okay, so ito, yan po sir dapat yung ano po. Hindi po sir, dapat po yan po yung nasa right side po sir, yung between FT and square root of FC prime po. Dapat po less than or equal. tama ba yung binura ko? Ano ba? Teka Opo lang, sir, ako. dapat po diyan sir, less than po diyan, tapos yung sa isa po less than or equal po. Okay. So ito, or ganito. Hindi sir, less than po sir yung parang, Ano yun? i-send ko na lang sir yung picture po sa FT, FT. Teka lang, meron din naman yatawan yan, no? Kasi hindi na ako nagbukas ng, nalilito talaga ako sa mga ganito eh. So, tama, ay dapat supposed to be greater than to si F sub t, no, pag transition. Tama. Pero limit lang siya kay square root of fc prime. Okay, so less than. So yung 0.62 dapat less than siya kay ft. Tama naman, no? Oh, hindi pala siya equal, no? Ganyan. Tapos, ayan. Okay, so check natin ito. For yung f sub t natin ulit, 4.08. Check natin to 0.62. So 0.62 times yung ating fc prime na 27.5. Yan. So ilan to? 3.25, sir. 3.25. Okay, so tama, no? Lumagpas siya, no? Ngayon, ang tanong, baka lumagpas siya kay tension. So, square root of 27.5, 5.24. 4.08, 4.08. So, tama, no? Siya ay transition. So, tama yung assumption natin kanina na nag-transition tayo. Okay, so, correct yung assumption natin, doon na tayo sa mismong permissible stress, no? Okay, doon muna tayo sa mismong compression limit. Ano nga ulit pag compression limit? Limutan ko na. Okay, so end of simply supported, 0.70 F sub CI, tapos all other location, 0.60. So, 0.60, no? Compressive limit. Compressive stress limit. Dapat ito ay greater than. Doon tayo sa may F sub T.
na equal to 19.82, dapat siya ay greater than para malaman na adequate, no? Na mismong 0.60 times square root of FC prime, which is equal to 0.60 times square root of 27.5. Times 0.60. 3.14. Ay, teka. Actual pala to, no? No, nalilito talaga sa mga greater than na to. So, ito yung actual na ano, ito pala yung mismong pinaka-limit mo pala. So, dapat pala ito ay less than si mismong ito, which is equal to 3.14. So, hindi siya adequate dito, no, sa may compressive stress limit. So, not adequate sa final state. No? So, check muna natin yung sa may tensile, no? Stress limit. F sub B, kukunin natin. 0.8 greater than. Teka. So, tensile, end of simply all other locations 0.25. Dapat less than din siya ng 0.25 FC prime is equal to Sir, may concern po ako, sir, sa compressive stress limit po. yes. Parang mali po ata yung nalagay niyo, sir, kasi ano, sir, 'di ba, sir, compressive 'yan. Dapat Yes. ano, sir, 'di ba, FC tapos, sir, hindi siya 0.60 square root of FC prime, dapat 0.60, wala po yung square root, sir. Ay, oo nga pala. Ano ba yung tinitingnan ko kanina? Oo nga, no, wala nga. So, ito ay FC prime. No? $27.5. Baka magbago, no? 27.5 times Tapos 0.60. same lang, sir, same result lang Okay. din, So, mababa lang pa rin. So, no pa rin. 16.5. 16.5. Okay. So, actually, dito pa lang, no, ano na to, no? Kasi ito, like I said, sinabi ko, ito pa lang, not adequate na to, no? Ito, may ano lang naman, may recommendation, pero i-check na din natin, no? 0.25 square root of 27.5. 1.31. Okay, ganun din, no? So, ibig sabihin, meron tayong issue pagdating sa, ano, no? Pagdating sa mismong cross-section. Baka medyo maliit yun, no? O kaya, hindi, pwedeng, pwedeng dagdagan mo lang yung mismong tendons mo. So, yun na, ibabalance nyo yun between the two tendons and then mismo sa may compression, no? So, 1.31. So, not adequate na to. So, ito na yung sa may, ano na to, no? So, no need na din i-check sa mismong isa pang, sa isa pang code dahil dito pa lang sa may compressive stress limit. Teka, double check ko lang kung ano to. Anong table to? So, table 424.5.321, hindi na siya pumasok, no, sa kung ano yung permissible stress limit.
So ito, sa may final state, not adequate. Ano? So ngayon, pwede na natin i-check yung sa mismong F. No? Okay, so sa F, una yung dating, teka. So una, i-check muna natin yung cracking moment, no? Ano nga ulit yung 30 kilonewton per meter na dead load at saka 15 kilonewton na live load. So, W sub T natin is equal to, same pa rin naman yan, W for self-weight, 23.54, 3.89 na to, no? 3.89 plus 30 plus 15, which is equal to 48.89. 48.89 kilonewton meter. Ngayon, o sige, itabi lang naman natin yung MCR, which is equal to 526.31. Ngayon, check natin. Yung bending coming from, okay, flexure coming from weight. No? So, M is equal to WL squared over 8, which is equal to 48.89 10 squared over 8, which is equal to 611.125 po. 611.125. Okay, I think mali pala yung ano, no? Dito, alam no, presumably naman kasi alam naman na natin na ano to, no, na crack to. Mali yung sinabi ko na at least 100. No? So I think 50 to ano, no? Kayo na bahala, no? 50 to 100 ang range para pwede nyo nang i-assume as ano, no? Transition. Or crack na din, no? 50 to ano something. Baka pag 50 pababa, doon lang mismong transition. I think depende din to, no? Kayo na bahala doon, no? So ito ay kilonewton meter. So assume natin na ito ay crack. So crack na tayo, dapat crack section tayo. Ngayon, pag crack section, ibig sabihin involved na si tendons. Kasi kapag nag-crack na yung tendons, kasi parang yun na yung parang back up for compressive, no? Aspect ng mismong pre-stress concrete natin. I think, kopyahin ko na lang to, no? Para hindi tayo mahirapan. Hindi ko alam kung aabot tayo ng 30 minutes. Yan, palaki natin to. Yan. Yan. So, for our crack session, dahil kasama na to si AP, so ibig sabihin, sa kabuuan nitong concrete na to, well, of course, kasama na din si tendons. Kaso si tendons, alam naman natin na saan to gawa? Sa may steel, no?
And then yung steel natin is may specific na modulus of elasticity. Kasi kapag gumawa tayo ng section dito, for example, hanapan natin to ng moment of inertia, no, dapat ito, i-convert mo din to as concrete. Kasi ito, ang problema kasi dito, no, lalo na, ito yung sinasabi ko kay RCD, no? Kay RCD or kaya kay pre-stress, ano siya parang pinagbabalanse mo yung concrete at saka yung steel. Kasi parang magbibehave siya as one types of material para magkaroon siya ng serviceability. Kasi kapag wala, pag inharmonious yung mga yan, no, lalo na, let's say, for example, kaya nga, di ba, may mga steel ratio pa tayo para malaman, in harmony sila, no, once na mag-resist siya ng load. No? Gawin talaga nila yung trabaho no mismong concrete. Tapos gagawin din ng concrete kay steel. Pag kay RCD yun, ha? Okay. Ngayon, alam naman natin na yung tendons, magke-create siya ng space. Di ba? Magkakaroon ng space na created siya ng space, no? Sabihin natin ito, yan. Teka lang, medyo ano kasi yan, no? Or kadalasan ang ano dito, representation dito is ito, no? Pero ayan na yung mismo, yung butas na yan, ibig sabihin, gawa to sa bakal, itong part na to. Ngayon, ano siya ano nga ba yung nagiging ano dyan? Yung, parang ano, so dapat, hanapin muna natin yung parang modular relation niya, no? So, ang modular relation natin is N is equal to E S, kung hindi ako nagkakamali, over E C. So, ibig sabihin, despite na ano to, no, na bakal to, parang gagawin mo, ano siya concrete, lalo na pagpapalitan mo yung mismong area niya. Ngayon, hanapin muna natin to, yung modulus of elasticity ng ating steel or ating pre-stress tendons is 197,000, no? 97,000 megapascal over yung E-sub C natin na ilan yun? Walang given, no? So, ibig sabihin, gagamit tayo nung Sir, ano po yan? 47 square root of FC prime po. Yes. Walang binigay na specific. So, gagamit tayo nung mismo sa yung sa may code, no? So, 47,000, 4,700 over yung ating square root of FC prime, no? Kagandahan may FC prime tayo. Based sa may code, no? Which is equal to 197,000 over 4,700 square root of 27.5. So, ilan to? 7.99, sir. 7.99. Okay, so 7.99, pwede natin itong gawing 8, pero ito yung rule dito kung paano yung ano dito, no? If I remember correctly, dapat round down to, no? So, dapat 7 or ano, no? Pero gawin natin itong 8 kasi sa mga tinuturo, kadalasan, gagawin nyo as kapag ganito na, no, pag lamang na sa 7.5, gagawin na tong 8 if ever. Pero sa practical, gawin nyo tong 7. Okay? Okay, so 8 na tayo. So ibig sabihin, yung area nito, yung area ng concrete nito is equivalent to na medyo okay, so 8 times kung ano man yung area nito, yun yung parang equivalent niya into concrete. So ibig sabihin, for our total area, by the way PA is equal, so supposed to be ito dapat N times AS, no? N times AS. Kaso may problema, ano yon? Dahil ino-occupied niya to, no? Yung ano na to, ibig sabihin bawas to, typically.
eh hindi mo naman pwedeng gawin na ima-minus mo sa mismong gross area mo. Kaya ang ginagawa, dito na lang rekta, no? So, n minus 1, no? N minus 1 AS. So, ito yung mismong area. So, itong minus 1 AS na to, ibig sabihin, ito yung parang kaltas sa mismong concrete na actual, no? Tapos, itong NAS, yun na yung mismong area na actual area ng mismong steel pag i-convert mo into concrete area, no? Ganun yon. Ngayon, area total na tayo, which is equal to, actually may gross area tayo, di ba kanina? Pwede natin yung gamitin if ever, no? So, ano yon? 165,225, no? So, 165,225 mm squared minus yung n natin na 8, 8 minus 1, no? So, n minus 1 times AS. By the way, ano nga yung AS natin? Teka. 8 pieces na 1/2. By the way, yung 8 pieces coming from, kinuha natin as, ano no? Sure, mali po ata yung sa area, sir. Kasi total Yes? area po yun ng ano po, ng beam. Bale ang kunin natin, sir, dapat yung area po ng bakal, sir. Yes, meron tayo. Di ba may kinuha na tayo nun? Yes po, sir, pero yung na-input niyo po ata, sir, yung total area po ata, hindi po yung area ng bakal po. Alin? Hindi, Yun po, hinahanap na sir, natin yung yung total 160. area nito. Okay po, sir. Area total na tayo. Ito yung sa concrete, ito yung sa bakal natin. Teka, by ko may minus pala. Plus pala to, no? Yeah. So, 165,225. Kinuha ko na to kasi ito na yung mismong gross ng concrete natin. No? Idadagdag na natin itong si tendons. 8 minus 1, by the way, times yung APS natin na ano tayo, no? Teka, sige, i-ano natin para hindi tayo malito, no? So, ito ay, so for our area total, ito yung ating area gross, no? Plus n minus 1 times A sub PS. Ngayon, kinuha ko na yung area gross, madadagdagan na yun sa may APS. So, 8 minus 1 times, mga ba yung area nga natin? 789.68, no? 789.68. 68 mm squared. So, ilan yung ating area total? One six five two two. Yan, 170,752.76. So, 170,752.76. Okay? Dahil may ano na tayo, yung section natin is totally na ano siya, no, na crack section. So, ibig sabihin, may panibago na yan. Involved na si Priestes tendons. So, dapat kasama na din, iba na yung magiging ano niya, no? Lalo na yung sa may mismo moment of inertia. Dahil yung moment of inertia ay magkakaiba na, panigurado dahil na din sa mismo. Let's say, for example, sa neutral axis, ano yung location niya? Iba na yun sa before. Okay? So, let's say, ito yung ating, ina-assume kung nasaan yung mismong neutral axis. And then, saan tayo mag-refer? Dito, no? Kunin ko to as reference. Itong point na to. Itong line na din na to, no? In general. So, ito yung ating, okay, itong point na lang na to, no? So, kukunin natin yung mismong vertical distance lang niya, no? From this point hanggang dito sa may neutral axis na to, no?
So, ito ang papangalanan natin as, ayan. Ano ba yung pinapangalan kadalasan dito? Y, no? So, kaya Y. Ayan. So, paano yung magiging sagot natin dyan? So, A sub T times Y. So, find Y muna tayo. So, A sub T, or, okay, lagay na natin to 170,752.76 times yung ating Y is equal to, okay, so paano yung hatian dito? Ginawa ng libro, no, ganito, no, in-slice dito, and then dito din, and then hinati ito, no, ayan. Pero iba naman yung gagawin natin para ano, no, ayan. So, magiging flexible tayo. So, ito naman yung hati ko dito, if ever, ayan. Gusto kong ganito na naman. Tapos, yun natin, ayan. Ayan. So, ito yung ating area 1. And then, ito yung ating area. Ayan, no? So, area 1 ito. Ito yung ating 2. Dalawang 2 yan. Ito yung ating 3. At ito yung ating 4. Ito yung ating 5. I think parang pinahirapan ko lang yung sarili ko, no? Anyway, yun yung gamitin natin. So, unahin mo natin si 1. So, ano yung area? 150 times 700 to. If I remember correctly, yung total nito is 700. So, 150. So, 150 times 700 times 350, no? Yan. So, ito yung area, ito yung parang location ng centroid 2 sa may reference natin. 350. So, plus, next tayo, yung ating dalawang box dito. So, 100 minus ano to? 300 minus 150 divided by 2. 75 times 100 to, no? Times 2. So, 75 times 100 times 2. Dahil dalawa sila. Times yung distance niya hanggang dito. So, ilan yan? I think 700 minus 50, ano? So, 650 dito. Ito hanggang dito sa may ilalim. So, 650. Plus, itong pangatlo natin. So, 120 times. So, 390 minus 150 divided by 2. 120 times 120. So, 120 times 120 times 2 times alin? Ano po ba? So, yung center nito or yung center of gravity sa may reference natin, ilan yung vertical distance? 60. Plus, yung pang-apat natin. Okay, so, ano to? Anong all in distance na ito? 75, no? So, 1/2 base, 75 times 75. Yan yung area nila. Ayan yung area ng isang triangle. Tapos, dahil dalawa sila, times 2 times yung distance nila. Ngayon, ang distance niya is, of course, 1/3 sa mismong base niya, sa may height, no? Tapos, hanggang, babawasan mo na ng 1/3. Ito. Yan. 1/3 ko ano man length nito. So, tapos kung ano man yung distance niya hanggang dito sa mismong tuldok natin for reference. So, 75 divided by 3. So, 25. So, 75 minus 25, 50. So, 50 to, no? Ito ay 50. Yan. 50 plus 315 plus 90 plus 120. So, 575. So, paki-double check kung mali ako ng computation nung mga distances ko. 575.
Okay, so pang-apat na tayo, doon na tayo sa pang-5. Okay, ano ba yung area niyan, bawat isa? So, ito ay 120. Kung hindi ako nagkakamali, itong base na to, 120 to. Ang height natin is 90. Okay, so 1/2 base na 120 times 90. Yan. Times yung times 2 muna. Times yung distance nito. So ngayon, ito yung 1/3 ng 90 is 30, no? 30 plus 120. So 150 ang distance. Ayan. So hanapin natin yung y. So, ang liit. Ang liit. 96 lang. 350 times 350. Ay, okay. May nakalimutan pa pala ako, no? Yung ating yung ating tendons, okay? So, plus 8 minus 1 times 789.68 times yung distance niya, yung kanyang eccentricity, no? So, 100, no? Okay. Okay, nakalimutan ko pa rin sa tendons. Ayan. Three point 14.11, sir. 314.11. So, y natin is 314.11. So, yan na rin yung ating, no? So, ibig sabihin, ito ay yung mismong 314.11. So, yan na din yung ating magiging, ito yung ating C, P natin. Kasi from neutral hanggang sa may bottom yan. Ngayon, ito naman ay CT natin. So, minus 700 lang naman yan. 700 minus 314.11. So, 385.89. Yan, no? mm. Okay, next, for our moment of inertia. Mag-moment of inertia tayo sa mismong neutral axis, no? So, for moment of inertia, I think dito na lang tayo, no? Yung idea lang naman ito, no? So, paano magpalit ng section. Kapag edi susunod, yung mismong same process ulit. Di ba? Dito kayo ulit sa mismong F sub t.
And then sa may F sub B, mapapalitan lang itong mga to. C sub B at saka I sub G. Yung P over A, mapapalitan lang din, di ba? Tapos dito na kayo. So ngayon, yung sunod naman natin is for ano naman sa moment of inertia. For moment of inertia, o sige, same pa rin tayo ng hati. Yung kung paano natin hinatin bawat part ng ating irregular shape. So itong sa number 1, BH cube, no? Or kaya B na 150 times 700 cube over 12. Okay? Sakto ba sa mismong ano? Hindi. So, ibig sabihin, from this center, meron siyang distance dito. By the way, dito tayo ha. I think 350 ano. So, 350 minus 314.11. So, 35.89 plus ADR plus AD 150 times 700 times yung distance squared, 35.89 squared. Nagigets nyo ba? Again, yung centroid dito around here, no? I think dito yan, no? Or dito. Tapos sa neutral axis, mali lang kasi yung ano, no? Yung scale ng neutral axis ko. So ito yung parang ano natin, no? Transfer moment natin. Ayan. Dahil hindi naman siya sumakto sa mismong neutral axis. Kaya wala. Kung sumakto sa neutral axis, ito lang dapat yon, no? Dahil meron siya, so ibig sabihin, may ano siya, no? Transfer moment tayo. O next, ito yung for our, area 1 natin. For area 2 plus 2, area 2 natin, ano yung area 2 natin? Ito, no? So, BH cube. Ang B natin ulit, ano nga ulit? 75, no? 75 times 100 raised to 3 over 12 plus yung transfer moment ulit natin. So, area, 75 times 100 times yung distance niya sa neutral axis. Dahil nasa taas tayo, dapat yung 3, ay teka, parang bakit 314.11 yung ginamit ko? No? Kung nasa taas siya, dapat 385, no? So, 314.11, ang 350 kasi around dito. So, ibig sabihin nasa taas siya. Ito dapat yung gagamitin natin for difference pala. Bakit 314 to, no? So, hindi siya 35.89. Palitan natin. No? So, 385.89 minus 350. Ay, teka. Pareho lang pala, no? Okay, pareho lang. Ano lang pala, mali lang yung ano natin, no? Or 385.89 minus 350. Kasi ginawa ko, 350 minus 314.11, which is maling solution yun, no? Dapat 385.89 minus 350. Dito naman, ang difference is, ito kasi, center hanggang dito sa may, na to, which is equal saan to? Ang tanong. So, 385 minus 50, no? Hindi na to. So, 325. So, times 325. By the way, times 2 to kasi dalawa sila. Ayan. Squared. 325 squared. Ayan. So, plus. Yung sunod is yung number 3 natin. Na, sige, times 2. Dalawa sila. Times yung BH cube, no? So, base niya is 120. 120 times yung height, 120 raised to 3 over 12. Plus, transfer moment, area muna, 120 times 120 times. Ano yung distance niya sa neutral axis? Ngayon, ang reference natin is 314.11. So, 314.11 minus 60. So, 254.11.
11 squared, no? Ayan. Plus, yung isang triangle ulit. Ngayon, dahil hindi siya square, alam naman natin, base sa strength of materials na BH cube over 36 yan, no? So, ang base niya is 75. So, 75 times BH. Ano ba yung H niya? 75 din, no? 75 raised to 3 over 36. By the way, dalawa din yan, no? Plus, area, 75 times 75 times. Ano yung distance niya from this centroid to sa mismo neutral axis? So, 75 divided by 3 lang naman yan. So, 25. So, 315 plus 75 minus 25. So, 365. 65 raised to 2. Ayan. So, next. Sir, Yes? sa 75. Ay, teka. Oo nga, no? Why 315? Teka. Mali. Oh, sige. Ayusin ko, ano? Mali pala yung reference ko, no? So, 385.89 pala, no? Tapos, ito ay 25, yung 1/3 nito. So, 100, so 385.89 minus 100 minus 25. I think ito na yun, no? So, 260.89, no? 260.80. Raised to 2. Ayan. Next. Dalawa ulit. So, times 2. So, BH cube. Ang base niya is 120. Ang height niya ay 90. So, 120, 90 raised to 3 over 12 plus yung area 1/2. Teka. Kalimutan ko mag 1/2 pala din dito. Ito ay triangle ni. 1/2. Yan. So, 1/2 times 75. Yan. So, dito rin 1/2 times yung base 120 times 90 times yung distance niya. So, ito ay 90. So, 1/3. So, 30. So, ibig sabihin, 314.11 minus 120 minus 30. So, 164.11 squared. So, ilan to? Pakisolve nga. Okay, bilisan na lang din. Mag-wait 10:30 na, no? Ay, teka. Meron pa pala tayo nakalimutan, no? Teka. Lagi kong nakakalimutan to eh. Yung tendons pala, no? At dahil hindi nyo naman, okay ito. Dapat meron din yung moment, parang BH cube something for circle. Pero dahil sobrang liit naman yan, negligible na lang, no? So, ibig sabihin, A times, na lang yun, transfer moment ka na lang dyan. So, for transfer moment, 8 minus 1 times 789 pala, 0.68 times yung distance niya sa neutral axis. So, 314.11 minus 100 to, no? So, 214.11. 11 raised to 2. Okay? Yan. So, nakalimutan ko to. Times.
Okay, so na-solve ko na, no? At mali. Yes. Ano yon? Sir, may tanong lang po, sir. Di ba po crack section po yung ina-analyze natin ngayon? Yes, oo. Bakit po, sir, kinonsider pa po yung parang nasa tension side po nung section? Di po ba parang compression side lang po yung ano yun? Hindi, sinabi ko, di ba, na yung concrete natin, yan, buo pala, no? Kasi ano pala tayo, nasa pre-stress, ano pala naman tayo, wala pa tayong kinukonsider as reinforced concrete. Ang tanong, hindi mo sasabi ikaw consider na tension side yon kasi unang-una sa lahat, ang pre-stress tendon natin is, ano pa rin yun, no? Compression, yun ang inaano niya. Yun ang distribution niya dun sa mismong pre-stress concrete, nagdadagdag ng compression, no? So, ang nangyayari, parang N-1 lang din yan, times AS, parang nagdadagdag lang tayo ng another, ano pa, no? Yun na yan, yung si pre-stress. Para siyang ano, hindi mo siya pwedeng i-consider na reinforced, no? So, para siyang, ano na, back up, no? Yun ang pwede kong tawagin, back up compression yon, no? So, ibig sabihin, hindi pa yun yung nag-a-analyze ng reinforced concrete na kung saan, di ba? Hindi na sinasali yung sa may ilalim. Tama ba? Ano lang, Opo, sir. parang ano, di ba, nag-crack. So, dahil lalagyan mo siya ulit ng pre-stress tendon, so ibig sabihin, kunwari, dahil doon, hindi pa siya nagka-crack. So, ibig sabihin, parang dinadamay pa rin itong si may bottom part na to. Again, ito ay hindi pre-stress. Yung pre-stress natin, wag nyo i-consider as reinforcement still to na tension part. Para tong compression pa rin in general, itong si pre-stress tendon natin. Okay? So, i-ano nyo na, medyo, yun yung parang, ganun mo siya ma-understand intuitively, no? So, again, concrete, alam mo nag-crack. So, ibig sabihin, yung pre-stress tendon mo, parang part pa yun ng, may part talaga siya for, improvement for, compression, di ba? Yun naman ang trabaho niya. So, hindi pa siya yung crack section sa may reinforced concrete na kung saan. Yan ang yan ang una yung tatandaan. Mabuti may nagtanong, no? Kasi ito yung pinagkaiba kay RCD at saka kay pre-stress concrete. At once na meron ng issue pa rin sa may cracking, if ever, ibig sabihin, talagang tatanggalin na yun sa may ilalim mismo. No? Kung saan talagang let's say for example, na talaga, ito, pre-stress alone, hindi naman talaga mag-resist yan talaga ng load eh. No? Kailangan pa rin niya ng reinforced concrete. At sa ngayon pa lang naman kasi, ina-analyze lang naman natin to, reinforced, pre-stress concrete alone lang naman yan, no? So, ibig sabihin, hindi pa natin kinukonsider na paano pag nilagyan mo na ng steel, paano pag nilagyan mo na ng, compression steel din, no? Doon na tayo pwede mag-consider na as if ever, na-crack talaga siya, para tatanggalin niya yung sa mismong ilalim natin. Which is, by the way, ito ay coming from coming from working stress, no? Alam ko if ever kay USD, gano'n na talaga kung paano siya ina-analyze, no? Talagang crack. Ultimately, crack talaga siya kung saan yung sa may top part niya, yun na yung mismong compression lang. And then, kasama pa rin si tendons, pero ibang na siya, no? Kasama pa rin si tendons, kasama na din si reinforcement concrete, pero yun na lang yun. Yung concrete sa may ilalim, hindi na rin na yan kino-consider. Okay? Okay, for I sub G, ano ulit yung lumabas? Kasi parang may may konting hindi lumalabas sa akin na 855 lang sa akin. Sir, may mali dun sir sa sir, yung sa pangalawang banda sir. Di ba sir, Pangalawa? sir, di ba sir, 2 times 75 times 100 cube over 12.
plus 75 Yes. times 100, yung 325 sir, yung mali sir. Mali ba Parang yung 325? Okay, yes sir, sige nga. kasi ano sir 'di ba sir ano, ang gamit natin is ano, 385. Yes. 385.89 ta's ima-minus mo siya sa whole number. So, dun pa lang sir mali na sir kasi naging whole number yung ano. 385 minus, saan natin i-minus bale? Sa may, di ba, So 50 100? sir, yung 100 divided by Ay, 2 oo sir. nga pala, Sir, minus 50, di ba? 330. yes, Okay. Alam yung nilagay ko. 325 sir, whole number po. 325. So, dapat 335. Okay, ito pala yung mali. No? Okay, try kong baguhin. Naka ano naman, no, o, di ba, dito pala, no, small details. Naka-ano naman ako, naka-store naman ako. So, try kong ayusin to. 700 times 335 times 3. Kasi ang kaganda naman, may reference tayo eh, no? Okay, lumabas na no, 895.6. Hindi lang siya medyo ano, no? Pero 895 yung kanyang significant ano, no? 895,6,326. O, i-double check nyo na lang, no? 8, kasi pwedeng ano din, factor din yung sa mismong, ano no, factor din yung sa mismong, teka, bakit 335 to? Nga pala, no? Hindi lang siya 335, kundi 335.89. Hindi nga, kung may pinagbago ulit. Squared. Times 2. May factor din yung mismo 89. Mas malaki naman, no? 8965 na. Pero hindi naman malayo. 8385.89. I think may mga issue tayo pagdating sa ano no, sa for example itong mga ano natin no. Ito yung mga 35.89 something point 89 baka may ano no, may despite na small differences dahil napakalaki ng value ng moment of inertia. So magbabago yung value. So ang lumabas sa akin is 896. Okay, double check na lang sa calculator niyo no. Sir, yung isa pa 528. sir dapat 'di ba sir dalawa triangle diyan sir, yung bale kung titignan niyo yung formula sir, isa lang yung may over 36 sir. That's sir Ay, yung okay. pangalawa Ay, sir, oo nga yan no, sir, ito. over opo. Yan po, yan Ito sir. pala 36 din to. Kaya ginawa ko ba tong 36? So, double check ko ah. So 120 times 90. 0.5 times 20 times 90 times 164. 164. Fifth story. 8 na, ayun, lumabas na, 8995 na ano. 8955. Ayan, no? Sige, good luck na lang sa mga ganito, no? So, 89555,632. 68. raised to 4. I think, tama naman ba to? So, may any error pa? Wala naman? Tama na po ata sir. Okay, so I think dito lang naman to, no? Yung pinaka-idea na naman, ito sa may crack, no? Kasi ito lang ang papalitan lang natin dito eh. Tapos doon ka na babalik sa mismong same process. Ito,
no? Mag-iiba na ulit 'to, tapos ito, o yun lang. Tapos magche-check ka ulit kung tama ba, nakalak ba siya, tama? Tapos dito na kayo sa may compressive stress limit, i-check mo kung not adequate ulit or adequate. Malinaw ba yon? I think ano na to, no, self-explanatory na yung sunod na process sa inyo, okay? So, any question? Any question? Kasi 10:30 na din. So, magpo-proceed na ako sa next, sa may next section. Anyone? 3-1. Sir. Wala po. Bale, sir, kasi bale din naman kasama sir, sa po, sa exam. Yes? Okay po. Hindi na po siya kasama sa exam, sir, this topic. Yes, pero sa primitive way tayo, no, na maghanap din tayo ng moment of inertia, no? Pag-anticipate niyo yung ganun, okay? So, any question again? Like I said, no, itong mga to, kunwari, pag hindi kayo sanay ulit, doon sa sinasabi kong libro, okay? Is title, no? Yung Strength of Materials. Kung gusto niyo gumaling sa sa structural, dapat master niyo yung librong 'yon, no? Okay? Sir, ilang items daw po exam? Baka isa or dalawa. Titingnan ko. Mahirap kasi ang 130 minutes din. O kaya baka nga 20 eh. Magpe-prepare pa nga lang yung 1 or 2, ganun lang. Okay? Wala na? Kasi na tayo, no? Kotang-kota na. So, sige, pwede na muna mag-leave yung 3-1. Thank you. Okay? So, kung may, may question pa kayo, sige, mag-PM na lang kayo mag-message na lang kayo sa may GC, no? Alam ko may GC tayo eh. Thank you po, Okay? sir. Sige, thank you, thank you. Thank you po. Okay.